Good morning, good morning. Narito na naman muli tayo sa presensya ng ating Panginoon at muli kumain ng makapangyarihang salita ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy, nainihan ko po na ang lahat ay tumayo at tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, ngayong umaga, dalayan ko nga po, O Diyos, ang muli mong paggabay, patnubay sa bawat isa, lalo na, Panginoon, sa live streaming na ito, iyong po pong pagpalain at dalayan ko po, Lord, na magdala ng kagalingan, magdala ng pag-asa, magdala ng kaligtasan, kasiglahan, ang iyong banal na salita ngayong umaga. Panginoon, dalayan ko po, O Diyos, bigyan mo po kami ng pangunawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Linisin niyo po kami at patawarin sa anumang pagkukulang, pagkakasala ng bawat isa. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito na iyong ibinigay sa amin upang patuloy, O Diyos, na magabayan at magbigay ng patuloy na sigla sa aming buhay Kristiyano. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. So, welcome po sa ating pakikinig, pakikisama sa ganitong gawain, sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, ngayong umaga, tatalakayin po natin ang topic na paano mabubuo muli ang pag-asa. Okay? Paano mabubuo muli ang pag-asa. Sa panahon natin ngayon, narito naman po tayo, August 1, GCQ na naman po, at sa Metro Manila ay ECQ. Dito po sa Cavite ay ang dumating na balita po sa amin ay GCQ. Ano ba ang sitwasyon ng ating bansa o ang buong mundo sa oras na ito? Nabalitaan ko po ang Singapore, ang Australia, ay mahigpit po ang kanilang kalagayan. Nandiyan po yung halos lockdown din po ang ating naririnig. Ano ba ang ating kalagayan? Yung ilan nawawalan na po ng pag-asa. Yung ilan ay hindi nila alam kung paano nang mabuhay o paano nang ang kanilang pangangailangan, ang pagkain araw-araw. Ngayong umaga, makinig po tayo mabuti sapagkat tamang-tama po ang mensahe ng Panginoon. Sa ating pag-aaralan ngayon, makinig po tayo mabuti sapagkat meron pong dalawang susi para magkaroon po tayo ng pag-asa. Okay? Sa ating buhay na ito. Okay? So, ang text po natin ay nandiyan po sa Ezekiel chapter 37. Ezekiel chapter 37. Akin pong basahin ang buong kwento na ito sapagkat makikita po natin kung gaano kapangyarihan ang magagawa ng Panginoon, ang salita ng Panginoon sa ating kalagayan, sa ating panahon. Nangyari na rin po ito nung panahon nila Ezekiel sa bansang Israel. Verse 1 po ng chapter 37. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mong, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan niya kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hangin at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyo ako, si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin.
na ako'y magsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat. Ngunit, hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, ipinasasabi ko, hangin, hingaan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming napabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong, ipinasasabi ko, bayang ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung may bukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na ako si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang ating sasagutin na tanong ay, papaano muling mabubuo ang pag-asa? Tingnan niyo po sa verse 11. Ano sabi doon? Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyong-tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. May ilan na nagsasabi sa atin ngayon, paano yan? ECQ, GCQ na naman, lockdown na naman. Tuyong-tuyo na kami. Walang-wala na kami. Meron kong isang kaibigan dyan sa palengke. Marami po ang kanyang negosyo. Ngunit, nabanggit niya last week, Pastor, nagbabalak na kaming pumunta sa Davao, sa aming probinsya. Bakit naman? Ubus na po ang aming ipon. Ito, magbebenta na kami ng ilan sa aming mga property. May ilan sa atin na ganyan ang sitwasyon. At yan ang nangyari dito sa panahon ni Ezekiel. Ang sabi ng mga Israelita, tuyon-tuyo na kami, walang-wala na kami. At ano ba sabi nila? Wala na kaming pag-asa. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Ang tingin ng mga Israelita, pinabayaan sila ng Diyos. Ang kanilang kalagayan sa panahong ito, sila ay tuyong-tuyo, wala na silang pag-asa. Kung kaya't ngayong umaga, alam ko, ang bawat Pilipino, bawat Kristiyano, ang ating mga kababayan, hindi lang po ang Pilipinas ang nakakaranas ngayon ng patinding pagsubok. Buong mundo po ito. Okay? Meron pong kinalaman sa ating panahon ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Papaano muling mabubuo ang pag-asa? May dalawang bagay po na aking ibabahagi po sa atin kung papaano. Dahil yung ginawa ng Panginoon sa Israel, gagawin din niya sa atin. Kung ating namnamin, kung ating unawain ang dalawang susi na ito kung paano mabubuo ang pag-asa. Una ay sa pakikinig at pagsunod sa pagpapahayag ng mga lingkod ng Diyos. Ito po yung una. Paano mabubuo? Muli,
ang pag-asa? Number 1, sa pakikinig at pagsunod sa pagpapahayag ng mga lingkod ng Diyos. Dito sa panahon ng Israel, tinawag ng Panginoon si Ezekiel. Tuyong-tuyo na sila. Wala na silang pag-asa. Pakiramdam nila, napabayaan na sila. Pakiramdam nila, wala na ang Diyos. Pinabayaan na sila ng Panginoon. Ito ang pakiramdam ng Israel nung panahon yun. Ngunit, meron siyang isang lingkod na tinawag na ang pangalan ay Ezekiel. Okay? So, ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain dito kay Ezekiel. Ipinakita ng Panginoon ang napakaraming kalansay, napakaraming buto na tuyo na. Ang tawag doon ay kalansay na, tuyo na. Okay? Pero, ang sabi ng Panginoon, maaari pa bang mabubuhay ang kalansay na ito? Tinanong ng Panginoon si Ezekiel. At anong sagot ni Ezekiel? Kayo lamang po nakakaalam. Ngayon, ang sabi ng Panginoon ay ganito, magpahayag ka, Ezekiel. Magpahayag ka. Ako po ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Napakarami po ang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag sa ating panahon. Marami po ang nangangaral ng salita ng Panginoon. Ito po ang unang susi. Atin pong buksan ang ating puso. Sa tuwing meron pong nagtuturo, sa tuwing meron pong nangangaral, at sa tuwing tayo ay nag-aaral ng banal na kasulatan. This point, number 1, sa pakikinig at pagsunod sa pagpapahayag ng mga lingkod ng Diyos, ang unang susi para mabuo ang ating pag-asa. Para muli mabuo ang ating pag-asa. Ang sabi ng Panginoon dito ay, magpahayag ka. Ang sagot niya sa Panginoon, kayo po ang nakakaalam. Nung tinanong na, maaari pa bang mabuhay? At doon, sinabi niya sa akin, sa verse 4, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. And then another verse, dun sa verse 7, nagpahayag na ako tulad ng utos sa akin. And in verse 12, kaya nga, magpahayag ka at sabihin mong ipinasasabi ko. Lagi po tayong makinig sa pagpapahayag ng mga preachers, ng mga mangangaral. Kaya nga sabi ko dun sa Romans 10:14, how could they know without a preacher? Kapag may nagpapahayag na preacher, atin pong itong pakinggan, buksan ang ating puso, buksan ang ating isip, sa tuwing meron pong nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Makinig po tayo sa mga lingkod ng Diyos. Makinig po tayo sa mga leaders natin na nagtuturo sa atin. Makinig po tayo sa mga cell leaders natin, sa mga nagsisikap na nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating kapatid na si Pablo sa Romans 1:16, ano sabi niya? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God into salvation to everyone that believe. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat naniniwala nito. Hindi kinahiya ni Pablo ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil ito'y para sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya nito. Kaya, sa tuwing meron nagpapahayag ng salita ng Panginoon, atin pong panampalatayanan. Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos na magdala ng kaligtasan, na magdala ng pagpapala, magdala ng kaalaman, magdala ng kaliwanagan, at magdala ng pangunawa patungkol sa ating Panginoon.
So, ito po yung una. Makikinig. Sa pakikinig at pagsunod sa pagpapahayag ng mga lingkod ng Diyos. Kapag hindi po tayo nakinig sa pagpapahayag, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dadaloy sa atin. Dahil yan ang sabi ng ating kapatid na si Pablo, na kapag ito'y ating pinanampalatayanan, ito'y magiging kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa ating buhay. Okay? Kaya, atin pong tunay na tanggapin, pakinggan, unawain, sa tuwing nagpapahayag ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, ating Panginoong Hesus. Ito po yung number 2, na susi kung paano muling mabuo ang pag-asa. Ulitin ko po yung verse 11. Ano sabi nung bansang Israel? Tuyun-tuyo na kami. Walang-wala na kami. Wala na kaming pag-asa. Well, meron pong pag-asa. Makinig ka lagi sa pangangaral ng mga lingkod ng Diyos. Pangalawa, ito po, ikagalak mo muli ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ilagak mo muli ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. So si Ezekiel dito, ipahayag mo ito. Ano ipapahayag ni Ezekiel? Ang salita ng Panginoon. Kapag ipinahayag ang salita ng Panginoon, kailangan ilagak mo, sandalan mo ang salita ng Diyos na iyong maririnig. Tanggapin mo. Doon sa verse 4, ganito po ang sabi, sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. So, ito ang salita ng Panginoon sa tuyong-tuyong buto, sa mga wala ng pag-asang mga Israelita. Magkakaroon kayo ng litid, ng laman at balat at hininga. Patay na. Pero dahil sa nagsalita ang Panginoon, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tanggapin mo, ilagak mo ang iyong pananampalatayang muli. Taimtim na pananampalatayang muli dito sa salita ng Panginoon. Maniwala ka, merong mangyaring himala. Ang sabi dun sa verse 7, nagpahayag na ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, sinasalita na ni Ezekiel ang ipinasasabi ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid, laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. So, sinabi ni Ezekiel ang salita ng Panginoon dito sa tuyong kalansay na nagkaroon na ng litid, laman at balat. Wala pang hininga, pero nung nagsalita muli ang Panginoon. Ano sabi sa verse 10? Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Kaya, ating ilagak muli ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kahit anong mangyari sa bansang Pilipinas, sa ating pamilya, o sa personal na buhay mo, huwag kang mawalan ng pag-asa.
hanggat may nagpapahayag ng salita ng Diyos ng mga lingkod niya, at hanggang may salita ng Diyos na iyong naririnig, tandaan mo ito. God can do miracles in your life. God can do something great, something wonderful, something amazing if you believe God's Word. Kaya sabi nga dyan sa 1 Peter 1:23-25, anong sabi ng ating kapatid na si Pedro? Yan ito ang sabi, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang karitan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay manatili magpakailanman. At ang salitang ito, ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. So, muli kayong isinilang sa buhay at makapangyarihang salita ng Diyos na hindi ito nagbabago. Ito ay mananatili hanggang wakas. Isinilang tayo muli dahil sa kapangyarihan ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ikaw ay isinilang na muli sa pamilya ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng buhay at di nagbabagong makapangyarihan salita ng Diyos. Ang tao pa nga ay nawawala tulad ng bulaklak na nalalanta. Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili. Ganyang kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nariyan, nananatili ang mundong ito. Ang lahat ng bagay ay temporary. Pati ang buhay mo, pati ang buhay ko. Ang ating kasikatan ay ganun din. Naglalaho rin yan. Naluluma rin. Gaano ka mang ka-powerful, gaano ka mang kasikat, ang lahat ng yan ay naglalaho. Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling matatag, nananatiling makapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, nananatili ang mundong ito. Hindi nagwawakas ang salita ng Diyos. Bagkus ito'y buhay at mabisa. Kaya, para sa ating kalagayan, na para bagang saan ba tayo patutungo? Ano ang pag-asa natin? Ulitin ko po, ng Old Testament, sa tuwing ang mga anak ng Diyos ay naroroon, nagsasalita ang Panginoon, lagi merong himala. Nagsalita ang Panginoon kay Abraham, may himala ang Diyos. Nagsalita ang Panginoon kay Moises, may himala ang Diyos. Nagsalita ang Panginoon kila Joshua, kila David, kila Jeremiah, at dito kay Ezekiel. Ganon din sa mga disciples. Sa tuwing inilalagak nila ang kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos, lagi pong merong kasunod na kapangyarihan ng Diyos. Nabubuhay kahit mga patay. Kahit tuyo na buto, pwede bigyan ng Panginoon ng litid, laman at balat. At pwede hingyan ng Panginoon at pwede mabuhay muli. Yan ang Israel. Wala na silang pag-asa. Good as dead na sila. Sakop sila ng ibang bansa at pinahihirapan sila ng ibang bansa. Ngunit nung sila'y muling nakinig sa pagpapahayag ng mga lingkod ng Diyos at inilagak nila ang kanilang puso dun sa salita ng Diyos, muli silang ibinalik sa Israel. At muli ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, kasaganahan,
At muli tinugon ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. At dinala sila doon sa mataas ulit na antas. Tiningala ulit sila ng ibang mga bansa. Kung kaya't, ang sabi pa rin ng Panginoon doon sa Numbers 23:19, ganito ang sinasabi, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano bang sabihin niya'y kanyang gagawin? Kung mangako man siya, ito'y kanyang gagawin. Kapag tayo'y ilagak natin ang ating buhay sa salita ng Panginoon, gagawin niya ang kanyang sinasabi. Ano man ang kanyang pangako, ito'y kanyang tutuparin. Kung kaya't ngayong umaga, ano man ang iyong kalagayan, don't lose hope. Our God is great. Our God is powerful. Just keep on searching all the teachings I have in this channel. At malaking tulong ito. Okay? Kaya nga sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Sa ngayon, napakarami pong preachers dito po sa YouTube. At you can search Merwin Bakay at lalabas po doon ang ating mga preachings. Or JGSF, Pasay NGMA. Lalabas po doon. Napakarami pong pagpapahayag, pangangaral. God never changes. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Panginoon. Just get excited to hear the preachings, the teachings of the servants of God. Ako po ay, di bali, ulit-ulitin mo. Sa dami po ng teaching na ito, nag-i-increase ang iyong pananampalataya. At dun kikilos ang ating Panginoon. Kaya nga Jeremiah 1:12, anong sabi ni Lord? I am watching my word to perform it. Ano ba sabi dyan sa Jeremiah 1:12? Ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. Nagbabantay ang Panginoon sa kanyang salita na kapag ito iyong tinanggap at pinaniwalaan, ang salita na iyong tinanggap, gagamitin ng Diyos yan to back up His Word. Because there is always a manifestation of God's power whenever you accepted, whenever you believe the Word of God. God is watching. Nagbabantay siya na kapag ito'y iyong pinaniwalaan, inangkin sa iyong buhay, tutuparin ng Panginoon ang kanyang sinasabi. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Huwag mong sabihin na walang pag-asa. Huwag mong sabihin na ako'y tuyong-tuyo na. Yan ang sinasabi ng mga Israelita kung kaya tinawag si Ezekiel. At nung sila'y pinakinggan ang pagpapahayag ng ating kapatid na si Ezekiel, ano sabi po dyan sa verse 12? Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mong, ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabango ko kayo, at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong mga libingan, at maibango ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ang laging purpose ng Panginoon kung bakit ka ibabangon sa iyong kalagayan, kung bakit ka bibigyan ng pag-asa, kung bakit ka pagpapalain, kung bakit ka tutulungan sa iyong kalagayan na para bagang ikaw ay nailibing na. Okay? Ang sabi dito, ang nais ng Panginoon, kung bakit kikilos siya sa iyong kalagayan para makilala mo na siya ang Diyos. Para makilala. Paulit-ulit po ito na sinasabi ng Biblia. Kaya ko ito gagawin para makilala niyo ako. Ang tanging layunin ng Diyos sa tao ay makilala natin siya. Ang nais ng Diyos, siya ang maghahari sa atin.
at makilala natin siya. Manumbalik tayo sa Kanya. Gusto niya tayong isilang magmuli sa Kanyang pamilya. Makabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya, nais talaga ng Diyos na ang kaisipan natin at ang ating puso ay kailangan iyang salitang maka-Diyos. Nandun yung pagpapakumbaba. Nandun yung pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos. Okay? So, sa aking pagtatapos, in conclusion, bakit gagawin ng Panginoon ito? Bakit na tayo bibigyan ng pag-asa? Bakit kailangan mabuo muli ang ating pag-asa? Ezekiel 18:23, ganito po ang sinasabi. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung isang taong matuwid ay nagpakasama at gumawa ng mga kasuklan-suklang na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng mabubuting ginagawa niya noong una. Hindi ikinatutuwa ng Panginoon kapag tayo ay tuyo ang ating buhay. Hindi ikinasisiya ng Panginoon kapag tayo'y pakiramdam natin ay wala ng pag-asa. Hindi ikinatutuwa ng Panginoon na tayo ay mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang nais ng Panginoon, ang sabi nga diyan, tayo ay magsisi at magbagong buhay. Bakit sinakop ng ibang bansa Israel? Bakit tuyo at walang pag-asa ang kanilang nararanasan? Dahil sila ay tumalikod sa ating Panginoon. At nung sila'y ganun po ang kanilang kalagayan, pakiramdam nila sila'y wala ng pag-asa at patay na, hindi natutuwa ang Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang bawat isa'y manumbalik at magsisi sa Kanya. Kung kaya ating makita po doon sa 2 Peter, makita po natin dyan sa 2 Peter 3:9, kung ating titingnan, 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Hindi nais ng Diyos na tayo tuyo. Hindi nais ng Diyos na tayo walang pag-asa. Hindi nais ng Diyos na meron pong napapahamak katulad ng Israel. Ang nais niya sa bawat isa ay magbalik loob, magsisi at magbagong buhay. At kapag tayo nagsisi at magbagong buhay, nariyan ang Panginoon. Muli na tayong lilinisin at patatawarin. Kaya ito'y nais ko iwanan sa atin mga kapatid. Paano mabubuo ang ating pag-asa? Number 1, sa pakikinig at pagsunod sa mga ipinapahayag ng mga lingkod ng Diyos. At ang pangalawa ay ating ilagak ang ating pananampalataya doon sa salita ng Diyos na kanilang binibitawan. Ano po ang sabi kanina? Tapat ang Diyos. Hindi siya sinungaling. At kapag ito'y ating lubos na pinaniwalaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos para tayo ay iligtas, patawarin, at muling bigyan ng biyaya, ng pagpapala, kaligtasan at kagalingan, at mararanasan natin muli ang isang buhay na nais ng Panginoon. Ano yon? Ang sabi po sa John 10:10, ito ang nais ng Panginoon sa atin. Kasiya-siya, abundant, sabi sa Ingles, kasiya-siyang buhay. Kapag sinabing kasiya-siya,
ay puno ng kapanatagan, puno ng kapayapaan. At of course, nandun ang kagalingan at nandun ang kaligtasan. Ito ang nais ng Panginoon. Kaya meron kang pag-asa. Makinig ka sa pagpapahayag ng mga lingkod ng Diyos. Panoorin mo muli ang napakarami nating teaching dyan sa ating YouTube channel, JGSF GMA, or just search Merwin Bakay. Napakarami po. Of course, marami pang preachers dyan na kung saan nagdadala tayo, nagdadala sa atin sa tunay na buhay kay Kristo. Amen? So, this time, let us come before God. Hindi ikagagalak ng Panginoon ang kalagayang tuyo sa kawalan at walang pag-asa. Hindi lalo kalooban ng Panginoon na nananatili ka sa makasalanang pamumuhay. Ang sabi niya, binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa magsisi, makinig sa pagpapahayag ng mga lingkod at lubos na ilagak ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen? So, shall we pray? Please close your eyes. Let us come before God. Meron kang pag-asa. Hindi aksidente na ikaw ngayon ay nakikinig sa mensaheng ito. Mahal ka ng Diyos. Alam niya ang iyong kalagayan. Tapat ang Diyos at hindi siya sinungaling. Ang sabi niya, tutugunin niya ang iyong panalangin. Ang sabi ng Diyos, may nakalaang magandang kinabukasan sa iyo. At sinasabi ng Panginoon, just believe and see the power of God. Father, in the name of Jesus, I pray for all your people who are here, and also with those people who are following us. I ask you, Father, to just touch their lives. I ask you, Lord, to bring excitement in their heart and minds, to hear the proclamation of your word, to hear the preaching of your word, to hear the spiritual teaching you are giving them, and also give them the excitement to adhere to your voice. And of course, I pray, secondly, Lord, that they will open their heart and truly believe your promises, your word for them. Father, bring healing, bring salvation. And I pray, God, for the manifestation of your word in their respective lives. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Lord, for the preaching of your word. Thank you, Lord, for giving us your word this morning. Like Ezekiel, Lord, I have proclaimed, I have declared, oh God, your word this morning. Father, I lift them up into your mighty hand. Be glorified, be exalted. Thank you, God, for even granting the desires of their hearts. If you have prayer requests this time, just lift up to God. Let your request be made known unto Him.
And God promised He will grant the desires of your heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I give you praise. I give you honor. Thank you so much. This I pray in Jesus' name. Everybody say amen. Amen and amen. So I hope everyone is being enlightened to the Word of God. So just keep on believing. Don't give up because best is yet to come. God bless everyone. See you next Sunday or next meeting. God bless us all.